Disclaimer, I am not a dermatologist by profession, but I am a certified esthetician. As a beauty therapist, I would love to share my personal experience. Hello everyone! Welcome back sa ating channel again. So guys, ang akin namang ibabahagi sa inyo for today's video is how to get rid of crack heel. So paano natin pala guys maiwasan para hindi tayo magkaroon ng crack heels. So ano ang dapat natin gawin at ano naman ang dapat natin iwasan para hindi tayo magkaroon ng crack heel. So at ano naman din ang mga reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng mga crack heel. So bago ang lahat guys is may ipapakita ko sa inyo. So alam nyo ba to? So ito yung tinatawag na compressed disposable sponge. So usually guys, ito yung ginagamit natin sa pag mag-facial or yung usually sa facial to siya ginagamit. So ang skin natin guys, so pag isusok natin to sa tubig, ano mangyayari? It will expand. I will drop this one sa tubig. Yan siya. So, pag once na i-drop natin yan sa tubig, nag-i-expand ang sponge. So, ganyan ang skin natin, guys. So, pag nagpapapedicure tayo, ang skin natin is nag-i-expand. So, ganyan ang itsura, guys, ng mga paa natin pag ito ay na-over-expand. So, kailangan iwasan natin ma-over para hindi tayo matatagalan mag-scrub. Kasi the more you scrub guys, or the more natin i-scrub ang ating mga paa, yan ang pinaka number one reasons kung bakit nagiging thick at nagiging dry ang mga paa natin. So after natin ma-soak ito na may gagamitan natin ng foot file. Ginagamitan natin yan siya nitong paddle scrub. So itong paddle scrub, may dalawa to siyang functions. So may dalawa tong sides. Itong side na to, ito yung rough. Ang kabilang side naman is, ito yung soft. So, itong si rough side, pagkatapos mo siyang isuk yung mga paa natin is, ito yung gagamitin muna natin. Para matanggal, kasi medyo matapang to siya. Ang grit kasi nito is medyo matapang. And then after is, i-smooth natin lang siya nitong soft side ng paddle scrub. Then nagtataka tayo bakit regular naman tayo nagpapapedicure, pero bakit yung sakong natin, bakit yung skin ng ano natin is medyo dry pa din, kasi na-overdo mo yung pagtanggal ng dry skin, which is ang pinaka dapat ang talaga natin tanggalin is yung pinaka top layer lang ng dry skin. Pero kasi is para kasing feeling natin guys is parang hindi tayo satisfied, lalo na din ako, hindi ako satisfied na hindi wala akong masyado matanggal or wala akong matanggal na dry skin ng kahit na nagkukudkud ako, pero parang I'm not happy, kumbaga hindi ako satisfied pag hindi ko siya makita na natanggal siya. So ganun din ang pakiramdam ng client. Pero yan pala ang pinaka-reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng crack heels. Pero alam nyo ba guys kung ano ang disadvantage ng paggamit ng paddle scrub? Kasi ang skin natin is nag-expand na, di ba? So, pag once na na-expand na yung skin natin, guys, is the more you do, the more ka na nagkukudkud, is the more din na lumalalim yung pagtanggal ng skin, which is dapat natin iwasan na hindi masira ang ating skin barrier. Kasi ang skin barrier guys, yan ang nagbibigay ng natural moisturizer sa ating skin. So kailangan hindi natin ito ma-overscrub or kailangan hindi natin ito ma-damage para iwasan ang pagkasira nito.
And one more thing also guys na dapat nating i-consider, bakit tayo nagkakaroon ng mga crack heels is yung ating ding mga activity. Like for example, naglalakad tayo na or barefoot. So, yung naglalakad tayo na walang chinilas, lalo na sa bahay natin. So, isa din yan sa mga consideration bakit tayo nagkakaroon ng mga crack heels. And also, yung mga sandals guys, especially yung mga sandals like Birkins, blah blah blah. So, hindi yan siya magandang chinilas for me kasi yung heels niya is medyo matigas. So, isa din yan siya or lalo na mga leather na mga chinelas, isa din yan siya sa nakakapag hard or nakakaroon ng causes kung bakit tayo nagkaka-crack heels. And also guys, is standing for like period of time. And kumbaga yung pressure kasi or yung body weight natin is isa din yun siya sa consideration kung bakit tayo nagkakaroon ng mga dried or crack heels. And also guys is genetics. Meron din kasing mga parents na born with it. Kumbaga yung mga skin nila is very dry. Isa din yan sa dapat natin i-consider kung bakit tayo nagkakaroon ng mga crack heels. So, ano naman ang dapat natin gawin para maiwasan natin? So, ano yung mga remedies na pwede natin gawin kahit na hindi tayo pupunta sa spa regularly para ma-exfoliate or para matanggal yung crack heels o para hindi maging worst yung crack heels sa ating mga paa. Pag nasa bahay tayo guys, bago tayo maligo or bago tayo mag-shower, i-scrub muna natin ang ating paa with this one. Ito yung paddle scrub. Rough una. Tapos, i-finish mo siya ng soft. Itong soft side ng paddle scrub. Kasi ito siya, yung grit niya is medyo matapang. So, ito naman yun siyang pang smoothen. So, ang una mong gawin is, ito munang rough. And then, i-finish mo siya ng itong soft side lang. So, bago ka maligo, yan ang gagawin mo guys. Kasi ang tatanggalin lang naman natin dyan is yung pinaka-top layer na dry skin. Kasi ang dry skin guys that is very visible. So, pag once na gagawin mo siya or kahit na once a week mo lang yan siya gawin, magiging maganda na yung hindi tayo makakaroon ng crack heels niya. Kasi again, as I mentioned earlier, yung skin natin is parang yun siyang sponge na pag once na soak mo yan sa tubig, it will expand. So, the more mo siyang kukudkurin, so maraming lumalabas kasi nag-soften yung skin natin. So, the more you do, the more na magiging dry yung skin natin. So, kayo siya nagka-crack. So, and also guys, is moisturize. And then after is you have to moisturize at then after is you have to apply the moisturizer para hindi siya mag-dry. And then exfoliation. So exfoliation kasi minsan guys is ang ginagawa kasi namin sa spa is meron kaming solution that is a fruit acid actually. And then sinusok namin yan siya sa cotton. So kumbaga yung cotton na yun is lalagyan namin ng solution and then ilalagay namin siya around sa pinaka-target area which is ang heels, yung mga pinaka-target area ng crack heels. So apply namin yan siya dyan, ilalagay namin siya, itatapal namin yan siya dyan, and then ibabalot namin yan siya ng cling wrap. Tapos habang nakababad siya, at the same time naman is naglilinis kami ng kanilang mga kuko. So, after nyan is, saka namin siya tatanggalin o saka namin siya gagamitan nitong paddle scrub. Pero, ang pinaka-suggested, ang pinaka-recommended, at least once mo lang siya pwedeng gawin. Kasi otherwise, guys, is lalo mag-dry yung skin na client. So, pero try nyo pa din, ang pinaka-recommended, number one recommendation ko sa inyo is, bago kayo maligo, try nyo yung gamitan muna nito. So,
wag natin muna siyang basain. Kasi ang pinaka-concern lang naman natin is ang dry skin. So, yan lang ang ating tanggalin muna. Yan lang ang ating tatanggalin. So, wala na kayong gawin guys. Hindi na ninyo dapat na isuk or hindi ninyo dapat isuk na matagal sa tubig para matanggal yung mga dry skin. Pero ito lang talaga, huwag yung basain. Believe me guys, magiging maganda and very soft ang result yung mga paa. So, try to observe guys and then gawin nyo to kasi maiiwasan talaga natin na magkaroon tayo ng crack heels. And then after is pwede nyo siyang lagyan ng Vaseline or Glysolid, anything na foot cream is pwede nyo yun siyang pwede nyo siyang i-apply during the night, pero just extra careful lang kasi medyo may pagka-slippery ang mga cream na yan. May mga cream naman na dry which is intended lang talaga para sa mga heels natin, pero nasa ano lang kasi mo yan siya mabibili sa mga salon or depende kung meron yan sa Watson, pwede rin kayo makabili ng ganyan. Kasi para iwas ng na ma-slide tayo because this is very yung lalo na yung Vaseline is napakadulas niya. So sana guys is may natutunan naman kayo sa video na to, and see you on my next video. Bye!